What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorial. Dito pa rin sa YouTube channel ni Uncle B, ang Uncle Valdo Official. So yan mga kapito, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog dahil may mga inayos tayo sa ating buhay. At sa ngayon, syempre, nandito na naman tayo upang buhayin ang ating pag-aaral at makapagbigay ng mga kaalaman patungkol sa mga rules and regulations, lalong-lalo na sa mga updated na lumalabas ngayon sa taong 2024. At sa video ito ay tatalakayin natin ang tinatawag na rule changes of 2024 na nangyari dito sa may OBR, sa Official Basketball Rules, at meron ding pangyayari dyan sa OBRI. Nag-iisang rules and regulations sa rule changes ang tinatawag ng Article number 36 na technical foul, yung tinatawag na faking a foul or fake being foul. Okay? So yan ang ating topic ngayon na pag-uusapan. Bago tayo magsimula ng ating topic, gusto ko munang kunin ang pagkakataon na to para i-shout out ang SIBRAP Brunei, Comprehensive Basketball Referees Association of the Philippines, dyan sa may Brunei, sa pangunguna ni Sir Jamil Abdullah. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat ng SIBRAP Brunei. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Simulan natin ang pag-aaral ng tinatawag na Rule Changes of 2024 sa ilalim ng Article number 1.2 na may titulong Participants' Responsibility. Sa ilalim ng Rules and Regulations na to mga kapito, sinasabi na ang lahat ng mga participants, ang mga coaches, ang mga head coaches, ang mga players, at ang mga members ng isang delegasyon at ang mga table officials, ang mga technical heads, commissioners, at of course, ang mga referee, sasama-sama na pagtutulungan ay sinabi ni FIBA para maisaayos ang tinatawag na isang pagkakamali o correctable error sa loob ng basketball court. So, ibig sabihin, binigyan na ng karapatan ni FIBA ang lahat ng mga members na yan, na bumubuo ng isang laro. So magtutulungan na ang lahat para sa tinatawag na pag-aayos ng isang correctable error. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga correctable error na yan? Mamaya, mga kapito, tatalakayin natin yan sa ilalim ng Article number 44 kung ano nga ba ang mga correctable error na yan. Maliwanag lang na sinasabi ni FIBA sa Article number 1.2 Participants' Responsibility na lahat ng mga participants sama-samang magtutulungan para sa pagsasaayos ng tinatawag na correctable error. Ang susunod na pagbabago sa ilalim ng rule changes ay ang tinatawag na throw-in sa Article number 17. Ngayon mga kapito, ano nga ba ang mga pagbabago na yan? Gusto kong maipabatid sa inyo at gusto kong malaman ninyo na sa ilalim ng Article number 17 throw-in, ang apektado rito ay ang Article number 2 which is na may titulong court. Okay mga kapito, so alam naman natin na ang Article number 2 ay nagpapaliwanag patungkol sa iba't ibang bahagi ng court sa linalaruan natin sa larong basketball. Okay? So ano nga ba ang pagbabago na yan sa ilalim ng Article number 17 na may titulong throw-in? Sa lumang rules and regulations mga kapito, ang throw-in lines ay meron lamang dalawa. Ibig sabihin, bawat isang court ay may tig-isang throw-in line na makikita natin sa opposite side. Okay? So sa rules and regulations na to, nakapaloob ang tinatawag na last 2 minutes, under last 2 minutes ng fourth quarter or ng overtime, kung saan kapag nag-time out ang isang coach na mayroong karapatan doon sa tinatawag na bola, posisyon ng bola, after ng time out sa pagbabalik sa laro, ay ang namimili ang coach kung saan siya magto-throw-in. Pwede siyang mag-throw-in dito sa backcourt na tinatawag na 24-second shot clock, at pwede siyang mag-throw-in dyan sa may front court which is 14 seconds shot clock. Sa lumang rules, kapag ang pinili ng coach ang 14 second shot clock dyan sa may front court,
nagto-throw in o nag-i-inbound ang isang team dito sa may opposite side ng kanilang front court na mayroon 14 seconds. Ngayon, sa bagong rules na to, sa article number 17, sinabi ni FIBA ang pagbabago. Ang pagbabago ay nagkaroon ng 4 na throw-in. Okay? 4 na throw-in lines. Ibig sabihin, yung 4 na throw-in lines na yan, ang bawat court ay mayroong tig-2 throw-in lines. 2 sa kabilang court at 2 doon sa kabilang court na makikita sa bawat tinatawag na opposite side at doon sa table side. So, tag-isa na sila. Isa sa opposite side at isa doon sa table side. So, sa bagong rules, under last 2 minutes ng fourth quarter or ng overtime at pinili ni coach na mag-inbound or mag-throw in doon sa front court, pwedeng makapamili si coach kung gaganapin niya o gagawin niya ang throw-in sa opposite side or doon sa table side ng throw-in lines. Pero mga kapito, ito ay nangyayari lamang after successful goal or after successful last free throw. So yung karapatan na yon na mamili siya ng throw-in lines doon sa front court, 14-second shot clock, on table side or doon sa opposite side, ay mangyayari lamang sa sitwasyon ng after successful goal or successful last free throw ng kanilang kalaban. Okay? Of course, sila lang naman ang authorized na mag-time out o may karapatang mag-time out sa mga pagkakataon na yon. Ngayon mga kapito, dito rin sa bagong rules, kapag ang pangyayari ay hindi galing sa tinatawag na successful goal or successful last free throw, kung saan pwedeng mangyari ang tinatawag na violation tulad ng last touch o yung foul doon sa kanilang backcourt at nag-time out si coach. Pagkatapos ng kanilang time out, mamimili si coach, of course, kung backcourt o frontcourt ang throw-in nila o mag-inbound sila. Ngunit sa pagkakataon na to, mga kapito, hindi makakapamili si coach kung frontcourt ang kanilang throw-in, kung table side or opposite side ang kanilang throw-in. Ano ang mangyayari? Kung saan naganap ang tinatawag na violations of foul doon sa backcourt, kung parte ba yan ng tinatawag na table side o part ng opposite side, kapag namili siya doon sa frontcourt, i-inbound ang bola, yun lamang ang dapat sundin. Kung nangyari ang violation or foul sa backcourt, dito sa may opposite side, i-inbound o ito-throw-in ng bola doon sa opposite side ng tinatawag na front court. Kung nangyari ang violations or foul doon sa may table side at nag-timeout sila at nag-decide sila doon sa front court magto-throw-in, doon lamang ito-throw-in ang bola sa table side. So yun ang maliwanag na sinasabi sa ilalim ng article number 17, throw-in sa bagong rules and regulations na lumabas ngayon. So maliwanag yan mga kapito. Ang susunod na topic natin sa tinatawag na rule changes ay nasa ilalim ng article number 31.2.4. Of course, alam natin na ang article number 31 ay may titulong goaltending and interference. Sa ilalim ng rule 31.2.4, sinabi ni FIBA na nagkaroon ng pagbabago dyan. Dito makikita natin ang patungkol sa tinatawag na basket interference, kung saan ang bola ay tumama sa ring at tumalbog palayo at merong humawak sa net, merong humawak sa ring at may tumapik sa board. Sa pagkakataon na to, alam naman natin na ang basket interference ay pwedeng makakumit dyan ang tinatawag na defensive team or offensive team. Di ba? Pero sa pagkakataon na to, lininaw ni FIBA na kapag ang bola ay tumama sa ring at lumayo at wala nang kakayahang pumasok ang bola, ang paghawak sa net, ang paghawak sa ring at pagtapik sa board ay hindi nangangahulugan ng isang basket interference. So hindi tayo kailangan pumito mga kapito sa lahat ng mga referees natin, sa pagkakataon na yan, nung walang karapatang pumasok ang bola, tumalbog palayo at merong humawak ng net, ng ring at ng board, kahit pa sabihin natin na nagkaroon ito ng vibration,
ang bola ay walang kakayahang pumasok. Kaya sa pagkakataon na to, sinabi ni FIBA sa bagong rules and regulations na hindi kailangan pumito ang referee at walang basket interference na magaganap dyan. Ang susunod na pagbabago ay nasa ilalim ng Article number 40 na may titulong 5 fouls by a player. Okay, sa ilalim ng pagbabago na to, ito ay may titulong foul limits by a player and game disqualification sa ilalim ng Article number 40. Pinatutungkulan dito mga kapito ang tinatawag na playing coach. Okay? Sa pagkakataon na to, gusto kong i-share sa inyo, of course, sa loob ng basketball court na mayroong tinatawag na player at the same time coach na. Okay? So, pinapaliwanag sa ilalim ng Article number 40 na sa pagkakataon na to na ang isang player at the same time coach siya, kapag nagkaroon ng tinatawag na 5 personal foul, ang player coach na yan, of course, sa mga pagkakataon na yan, ang isang player ay pwede pang umupo doon sa bench area dahil tinatawag lamang na ang player na to ay excluded player. At meron pa rin siyang karapatan na umupo doon sa bench area. So sa pagkakataon na to, sinabi ni FIBA, ang player coach na yan ay meron pang pagkakataon na mag-coach dahil excluded lang siya as a player. Hindi siya excluded as a coach. Ngayon naman mga kapito, may mga pagkakataon na ang isang player coach o playing coach, okay, ang isang player ay na-disqualified or na tinatawag nagkaroon ng game disqualification dahil nakakommit siya ng tinatawag na 2 technical fouls, isang technical foul o isang unsportsmanlike foul, o 2 unsportsmanlike foul na nangangahulugan ng kapag ka-eject o pagka game disqualified ng isang player. So sa pagkakataon na to, sinabi ni FIBA, of course, na kapag na-disqualified ang isang player na eject, okay, at nagkaroon ng mga fouls na ganyan, wala na siyang karapatang maging coach. Okay? And vice versa. Sa pagkakataon naman na to, si coach ang may eject. Okay? Alam naman natin sa rules and regulations ng basketball, si coach ay may eject kung meron siya ang tinatawag na 2 technical foul direkta sa kanya or 3 bench technical. O kaya naman, mayroong isang direct technical foul direkta sa coach o kaya 2 technical foul doon sa bench area. Yun na rin ang pagkakataon na madidisqualified si coach. Sa pagkakataon na yon, once si coach na-disqualified at napaalis sa building o na direktang napapunta sa dressing room or doon sa tinatawag na dugout, hindi na rin siya pwedeng makapaglaro as a player. So yan ang maliwanag na sinabi dyan sa ilalim ng Article number 40, which is na may titulong 5 fouls by a player. Okay, so maliwanag yon mga kapito. Ang susunod na pagbabago ay nasa ilalim ng Article number 44, correctable error. So ito na, balikan natin ang correctable error dahil ito ay nakakonect doon sa tinatawag na Article 1.2 ng Participants' Responsibility, yung pagbabago kanina na una nating tinapik. Ano-ano nga ba ang mga pagbabago sa ilalim ng Article number 44 sa Rule Changes of 2024? Okay? So mga kapito, sinasabi sa pagbabago na to na mayroong 5 correctable error na pwedeng baguhin sa loob ng basketball court. Ano-ano nga ba ang mga correctable error na to na pwedeng baguhin? Unang-una, yung tinatawag na score. Okay? Sa lumang rules mga kapito, yung maling score na yan ay kasama yung tinatawag na wrong shooter. Okay? Na kung saan nalalaman natin under last 2 minutes ng 4th quarter kung saan crucial ang laro, nagkaroon ng foul ang isang team at nag-time out sila. Ang coach ay nagdadala o naglalagay ng wrong shooter doon sa free throw area. So sa mga pagkakataon na yon, noong lumang rules kapag nalaman ng kabilang team na maling shooter ang ilinagay, yan ay nakokorek. Okay? At mayroong tinatawag na mga penalties dyan. Ang penalties dyan na nagaganap ay nananalified ang score kung may score man. At ang posisyon ng bola ay automatic na ibibigay doon sa kalabang team. So maliwanag na sinasabi na nakokorek ang error, unang-una score. Okay? Pangalawa, ang tinatawag na foul. Dito sa foul,
nalalaman o nagkakaroon ng pagbabago rito kung napupunta ang foul sa ibang player. Ito ay pwede pong mabago. Okay? Pangatlo, ang tinatawag na timeout. Sa timeout naman, pwede ring mangyari na ang isang team ay nalagyan ng isang timeout at hindi naman talaga sila ng timeout. So, wrong timeout. Sa pagkakataon na yon ay pwede rin niyang baguhin sa ilalim ng article number 44, correctable error. Ang pang-apat na tinatawag na correctable error ay ang game time o yung game clock. Okay? Kapag nagkaroon ng tinatawag na problema sa game clock, katulad ng pumito na ang referee, either violation or foul, at patuloy pa rin tumatakbo ang oras, pwede magreklamo ang kabilang team o yung tinatawag na participants responsibility. Lahat ay pwedeng magkaroon ng karapatan na baguhin ang tinatawag na game clock para sa isang correctable error. Ang panglima ay ang shot clock. Okay? Noong lumang rules, ang shot clock ay nababago lamang ng referee kapag na-identify ng referee na mayroong problema sa shot clock na hindi na-reset. Sa bagong rules ng article number 44, correctable error, ang lahat ng tinatawag na mga participants, katulad ng sinabi ko doon sa article 1.2, participants responsibility, ay pwedeng mag-suggest na maitama ang tinatawag na shot clock. So, maliwanag yun mga kapito. Okay? Sinasummarize lang natin ang ating topic patungkol sa article number 44, pero maliwanag naman yan. Ang susunod na pagbabago ay nasa ilalim ng Appendix A, yung tinatawag na hand signals ng FIBA, kung saan dito sa bagong rules ay nadagdagan ng isang hand signals. So alam naman natin yan, ano? At uulitin lang natin yan sa pagkakataon na to dito sa ating vlog. Ano nga ba ang hand signal na yan? Ito ang tinatawag na hand signal ng pass off, kung saan sa continuous motion ng isang player at nagkaroon ng foul, na pwede na siyang makagawa ng tinatawag ng isang act of shooting, pero hindi pa rin dahil pinasa ang bola doon sa kanyang kakampi, ang sitwasyon ay nagiging pass off situation, kung saan hindi nagiging act of shooting. Ang hand signal dyan mga kapito, kapag ginagawa ng referee, ay ginagawa sa isang initial hand signal. Katulad ng mga sumusunod, kapag tumawag tayo ng isang foul, tinataas natin ang kamay ng naka-close fist, foul, at kapag nakita nating pinasa ang bola, sumisenyas tayo o sumisignal tayo ng pass off and then point of direction. So yan ang ginagawa ng referee para sa bagong hand signal na yan. Doon lamang sa initial call. Pero pag report sa table official, wala nang pass off hand signal na mangyayari. Nagre-report lang tayo doon. Example, foul number 10, white, push yung nature ng foul, and then yung point of direction. So maliwanag na sinasabi sa pagbabago ng hand signal na to na kailangan ipakita ng isang referee sa initial call ang hand signal ng pass off para maliwanag sa mga player at mga coaches na ang sitwasyon ng pangyayari ng isang foul ay hindi act of shooting, okay, kundi naganap ang isang foul sa tinatawag na pass off o maituturing natin na foul on the ground. Okay? At ang huling topic na pag-aaralan natin patungkol sa rule changes of 2024 ng FIBA ay ang nasa ilalim ng article number 36, technical foul, kung saan nangyayari ang fake being fouled o yung tinatawag nating fluffing or faking a foul na tinatawag. So dito nagaganap ang mga pag-arte ng mga player na nabibigyan ng warning pag fluffing o fake being fouled or direct ng technical foul. Ano bang sinasabi sa ilalim ng article number 36, technical foul, patungkol sa tinatawag na fake being fouled na yan? Kailan tayo nagbibigay ng warning at kailan tayo dapat magbigay ng isang direktang technical foul sa fake being fouled? Sinasabi po sa ilalim ng article number 36 na ang mga aksyon ay nangyayari sa isang sitwasyon na kapag ang player ay tumatama at nagkakaroon ng pag-arte, merong contact, umaarte, diyan po tumatawag ang referee o sumisenyas ang referee ng fake being fouled. Okay? Ibig sabihin yan, warning. At kapag nagkaroon ng tinatawag na dead ball situation, lumalapit
ang referee doon sa coach o doon sa player na gumawa nun o kaya parehas, coach o player, para sabihin na may warning ang player na yan sa tinatawag na fake being fouled. Sa bagong rules and regulations na to, parehas na team ay pwedeng matawagan ng fake being fouled. Either offensive player yan or defensive player. Okay? Or either matawagan silang sabay ng tinatawag na fake being fouled. Okay? So, lagi kong sinasabi sa ilalim ng article na to na pinapaliwanag na ang fake being fouled na pwede nating ibigay sa tinatawag na defensive player or offensive player, kailangan makita nating mayroong contact muna, slight contact, and then pag-arte. Doon natin tinatawagan ng warning for fluffing or fake being fouled sa mga pagkakataon na yan. Ngayon mga kapito, ano naman yung tinatawag na fake being fouled o fluffing na wala ng warning at diretso nating tinetechnical yan? Sa pagkakataon na to, sinasabi ni FIFA dito sa rule changes of 2024 na kapag ang player ay hindi naman talaga nasagi o wala naman talagang contact at nagkaroon ng reaction ng tinatawag na fake being fouled, yan po ay wala ng warning. Diretso na po yan, technical. So, kailangan alam natin yan. Madalas siyang mangyayari o karaniwan niya nangyayari sa isang player na tinatawag na tumitira o nasa act of shooting, na china-challenge siya ng isang defensive player na wala namang sumasagi sa kanya, pag land niya, nagpa-flop siya. Okay, nagpapatihulog siya. So sa pagkakataon na yan, sinabi ni FIBA na ang ganyang aksyon o ganyang ginawa ng isang player ay direct ng technical foul yan. Wala po yang warning. Kung ano man ang tinatawag na pagpapaliwanag dyan ni FIBA, kung babalikan natin sa mga rules and regulations ng fluffing, kasi po delikado po talaga yan. Pwedeng masaktan ang tinatawag na yung mismong player or pwede siyang makasakit yung player na gumawa na yan. Kaya mahigpit na ipinagbabawal na yan sa bagong rules and regulations or rule changes of 2024 na lumabas ngayon. So yan mga kapito ang ating vlog ngayon. Okay, sinamarize lang natin ang tinatawag na rule changes of 2024. Sana nakapulot kayo ng mga aral dyan, napulutan nyo ng aral ang video na to. At syempre bago tayo magtapos, dahil sa pagbabalik natin uli ngayon dito sa ating vlogging, gusto kong i-shoutout ang lahat ng mga kapito natin dyan, lahat ng mga supporters, mga followers, mga subscribers ni Uncle B na patuloy pa rin nanonood ng mga lumang videos natin at naghihintay na lumabas ang mga bagong videos natin. Shoutout po sa inyo, lahat ng mga kapatid nating mga referees dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa ating channel. Okay mga kapito, at inaasahan ko ang inyong pagtangkilik uli at panonood sa mga bagong videos na nalalabas ni Uncle B dito sa ating YouTube channel. Okay, for a meantime, dito muna natin tatapusin ang ating video. Magkita-kita uli tayo sa susunod na vlog. Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat mga kapito. God bless us all. Peace out.